pinalabas siya doon sa inigaan na masayang bumari ko sa sidecar na September 19. So sa kadakit ang ginawa ni Rome Manalo sa amin. Laging ipa rin, kahit gabi, napalayas kami. Nakulanan kami, naarawan, naanguban. Wala na kami pagkain. Lahat ang blessing sa akin ang nabutas, pinigil niya. So yan guys, no, nakapwesto ngayon sila dito sa may entrance mismo ng Senate, no? At may picture sila rito ng mga ayan, no, nakikita nyo, nakalagay sa rehas. Okay, so ayan na, mga 300 na ang nandito ngayon. So hopefully hindi natin alam kung dadami pa ito. At eto. Si dating Pangulong Duterte. So sa palagay mo po ba, totoo ba na wala ng pag-asa, no? Or sira na talaga ang unit team? Sa nakikita ko unit team, medyo nahati na sa gitna ang unit team mayor. Kasi dapat ang pamilya Duterte dapat manahimik na sila. Mismo sa kanila mismo lang galing ang pagwawasak ng isang unit team na iyan. Dahil sa mga pinagagawa ng tatay ni Inday Sara, dapat hindi ganun. Bakit ginawa niya sa part ng mga Marcos sa mga kaibigan? Dapat hindi ganun. Kaya nahati o na sisira na yung tinatawag na unit team. Thank you so much. Thank you so much po. Sir, ano po yung ano nyo? Bakit po nakaganito kayo? Ano naman ang pinapahiwatig nyo sa ganyang kasuotan nyo? Actually, kami ay mga firm friends with Imelda Romualdez Marcos. Talaga? Since 1986, lumipad ang Marcos away, kami ang nagsusuporta sa mga Marcos Loyals yung panahon na yun. Okay. So ito ang isang foundation ni Madam Imelda Romualdez Marcos na iniwan sa Pilipinas at lumalaban dito sa Supreme Court sa lahat ng bagay. Dahil ang noon hanggang ngayon, firm pa rin. Ayan, at yan ay naano na sa mga kamag-anak, sa lahi. Kaya ang mayroong tinatawag na loyalist. Yan, at ang loyalist na yan, hindi na yan mawawala. At yan ay nakatatak na sa Pilipinas. This is part of our history. The Asian history and the Philippines. Marcos loyalist. Hindi mo na mabubuwa. Kahit kailan yan ay nakatatak na sa mga nakapula. Pag pula ay isang Marcos loyalist. Ayun yung totoong mga loyalista talaga. Talaga naman. Ang ganda ng ano niya talagang, yan guys, bagong-bago yan. At yung pinapahiwatig niya ang kanyang pagsusuporta, no? Sigurado naman yung mga magulang mo yung talagang nahugutan mo nito, no? Sa kanila po nang galing din. Yan ang minana din namin sa kanila. Tulad sinabi ko sa first caravan ng BBM doon sa may Bulacan, sa arena. Tinanong ako ng isang pinakaanak ng president ng firm. Sabi daw ni Doktora, bago ka lang, hindi pa ako bago. Kasi ang mga magulang ko ay firm na. At yan ay minana ko pa rin. Wala pa akong magagawa. Marcos Loyalist na rin ako. Kaya mga magulang ko ay Marcos Loyalist. Marcos na rin ako, magiging anak, magiging apo. Siyempre, na-adapt mo na, tsaka naramdaman mo na yung pagmamahal nila, no? Talagang ganun talaga. Wala na tayong magagawa dyan. So, anong gagawin nyo ngayon? Mag-fashion show ba kayo dyan? O tatayo na lang? Ito live, pinapakita ko ang pagsusupport sa BBM, sa mga Marcos Loyalist. Kahit saan man, rain or shine. So, ilan po kayo rito magkakasama? Actually, ako lang from Caloocan. Ay, talaga? Iba-ibang organization ito ang mga Marcos, pero isa lang ang adikain natin, Marcos Loyalist talaga. Iba-ibang mga samahan niya, may iba-ibang place po yan, nagkikita-kita yan. Kaya sa isang dito sa Pilipinas ay may Marcos Loyalist. Hindi lang dito sa Asia, sa buong mundo. Sa buong mundo may mga Marcos Loyalist rin po. Hindi lang po dito sa Asia. Sa 7 kontinente sa buong mundo may maraming loyalista na nagmamahal sa Marcos, Imelda Romualdez Marcos, BBM. Yan. Salamat sister, ha. Yan, si ate. Naka-long gown siya. Sumisigaw ng katarungan. Dati sabi ko, mga kapatid, sabi ko dati, pag kami nabalitaan akong patayan, and at the time, hindi pa ako vlogger, sabi ko, shit,
that's music to my ear. Pero yung mga nababalitaan natin na yung katulad kanina, pinaghawak ng 200 pesos na halaga ng shabu at isinama, so yata yung mga assets, may operation, tapos siya yung inoperate. Bakit? Dahil po hindi nila inayos ang sistema noon sa PNP na merong quota system. Yung mga grupo-grupo, ang achievement nila, paramihan ang nahuhuli. Diba? So yung mga dating addictus at yung mga galing na ng rehab, ang nangyari, inoperate sila. Ginawa silang sacrificial lamb. Ngayon, sa ngala ng katarungan, diba, Mr. President, panalo na tayo, mga kababayan. Nakalukluk na presidente natin. Nailukluk na natin. Yes. So ano naman po ang dapat nating asikasuhin? Tulungan natin ang presidente. Diba? Iparamdam natin sa kanya kung ano ang gusto ng taong bayan. Diba? Tapos na ang kulay politika. Pero hindi po maaalis sa puso natin ang pagiging loyalista, ang pagiging supporters. Tayo ang bumoto sa Pangulo noong May 9. Tama? Pinaninindigan natin ang ating boto dahil naniwala tayo sa rules-based justice system natin. Kaya ho, Mr. President, Ayan o. So, ayan si ate. Nakadress po. Hello po. Taga saan po kayo? Quezon City. Yan. Si ate talaga naman nakadress. Ano po? Bakit po kayo nakadress? Oh, parang si Ma'am Imelda, no? Si Sinoganic si Mami Delicia. Oh, Mami Delicia. Kaya ako kay Mami Delicia. Mami Delicia, yan o. Anong oras pa po kayo dito? 6 o'clock. So, may mga baon lang kayo, no? Ayan. Ay, kay Diwata! Ayan, no? Very bongga. Pamasahe amin man. Siyempre naman, no, kasi volunteer po kayo, no, na nagpunta dito. Ayan, no, so hanggang doon po sila, oh. Ayan, no. Ang dami na nila, oh. Hello, magandang umaga. So, ituloy na kayo. Ngayon lang ako nag-live. Durog na durog. Yan o. Durog na durog o. So yan na, medyo marami na yung nagsalita. Meron po tayong isang kababayan dito na gustong manawagan Kasi sa ating Pangulo Clemencia. na po ay ginigipit sa kanilang tinitirhan. Si nanay o, matagal na loyalista yan. Marami siyang pinagdadaan, grabe po. Kaya ito po siya. mga pahayag ng mga Marcos Yan. Matagal na o, iiyak na si nanay.